fake news peddlers na bayaran. Sa totoo lang, bayad ka eh. So, paano mo mag-distinguish ka? Nawawala yung konsensya nila for the money. Yun yung mahirap eh. Paano? Magandang araw mga kababayan. Ito na naman, panibagong interview, panibagong kasinungalingan at panibagong propaganda sa mainstream media, itong si Claire Castro. At tila ba naging party na rin po ng kanilang drama, propaganda, itong si Corina Sanchez. Tandaan niyo po mga kababayan, may ilang interview doon sa mga diskaya na sinasabing tumatanggap di umano ng bayad itong si Corina Sanchez para po sa isang eksklusibong interview at ipromote ang mga diskaya. Ano ngayon po ang purpose nitong interview naman ni Corina Sanchez dito po kay Claire Castro para pagandahin ang imahe ni Bongbong Marcos at ipromote ang kasinungalingan at cover up na ginagawa po ng administrasyon sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Una pa lang na araw bilang ombudsman nitong si Remulla, naalala niyo po ba na sinasabi niya na hahalongkatin daw po itong salin ni BP Sara? Bakit ngayon mga kababayan sa isang media interview at sa pahayag nitong si Bersamen sa mainstream media ay sinasabi niya na hindi dapat nilalahad or pinapakita sa publiko kung ano po yung salin ng mga cabinet secretary. Abay, pag sila may exemption. Pero kapag Duterte, kailangan halongkatin yan, alamin yan, ibulgar lahat yan. Hindi naman ata patas yun, mga kababayan natin. Anyway, yan po ating pag-uusapan at marami pang iba. Kaya kung kayo po ay bago lang sa ating channel, ito po yung ating panibagong reaction video, panibagong video. Huwag kalimutang i-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, tayo ay nakikiusap na kayo po ay mag-subscribe. Okay, simulan natin mga kababayan po natin at sana hindi kayo ma-high blood. Sana kaka-high blood na pagmumukha nitong si Claire Castro na isang propagandista. Tuloy tayo. Doon din kami nagkakausap. Okay, so kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. O yun? Hanggat alam ko na tama yung sinasabi ko at meron akong pangahawakan na ebidensya for this statement, hindi ako mauupos. Whether they express something reasonable or destructive, there's no accountability kasi hindi siya totoo. Hindi ba? So, is the President taking this seriously? Yes, oo. Ayan nga ang inuutos ngayon kay Secretary Aguda na gawan to ng paraan para kasi hindi lang ito nakakasira sa Pangulo. It's more on nakakasira sa bansa. Nakakasira sa ekonomiya. Pag doon kasi, mas delikado na kung ano nangyayari sa bansa. Kaya dapat talaga ito tapusin or at least makartail itong mga fake news peddlers na. Ito, tandaan niyo mga kababayan po natin. Isa po sa tinatanong nga po sa kanya ni Corina Sanchez, ang usapin po ng fake news. Dahil pinapalabas po nila na marami daw mga trolls yung mga opposition. At dinideny po nitong si Claire Castro na may troll farm po sila. Di ba na bulgar na po at tila ba umami na yung isang PR firm na sumisira kay BP Sara? At mismo may hawak po ng mga lehitimong dokumento or patunay report itong si Congressman Marcolita na talagang nag-aalaga po sila ng mga bayarang vloggers and trolls itong Presidential Communication Office. And ano po yung maasahan natin kay Claire Castro, di ba? Siyempre, i-deny niyan. At kung usapin ang fake news, sino po yung propagandista at nagpapakalat ng fake news against sa mga Duterte? Di ba si Claire Castro, mga kababayan po natin? Doon sa war on drugs, sinasabi nila na may mga patunay po sila. Pero nung hiningi ni Miss Eden Santos, hindi nila maibigay. At ang kanilang ibinigay, kalaunan ay puro pablangko. 20 pesos na bugas ni Bongbong Marcos, di ba fake news yan? Yung classrooms na 1,700 Claire Castro, 22 lang po yung napagawa nyo, di ba fake news yan? Yung 1 million kada taon na pabahay, di ba yung nagawa ay hindi man lang umabot ng 1 million pa sa loob ng 4 na taon? And yung Build Better More, symbolized at BBM, wala pong nangyayari. Palpak at hindi nagiging totoo. Di ba hindi yan, di ba makonsidera po yan na fake news? And sinasabi niya ngayon natin nalalaman ha, kinonfirm mo mismo ni Claire Castro mga kababayan, na sinasabi niya
siya daw po ay hinahayaan din ni Bongbong Marcos na sagutin ang ilang katanungan base po sa kanyang personal na analysis, sa kanyang pag-i-study, sa kanyang pag-research. Ibig sabihin, hindi lahat na kanyang sinasabi ay galing kay Bongbong Marcos, kundi galing sa kanyang personal na analysis at research lang. So dito tayo ngayon makapagsabi, tila bang gumagawa si Claire Castro ng kanyang sariling desisyon at kasagutan sa mga tanong ng mainstream media na hindi naman pala galing kay Bongbong Marcos. So, si Claire Castro ay tila ba nagsasalita in behalf of Bongbong Marcos galing sa kanyang personal na interest. And ngayon lang po tayo nakakita ng ganitong klaseng tagapagsalita ng palasyo na yung kanyang sinasabi ay hindi galing sa presidente, kundi galing sa kanyang personal na opinion at research daw po. Ibang klase. At dito sa interview na ito, hindi tayo magugulat dahil ang laman ng interview ito ay propaganda pa rin. Against Vice President Sara para palabasin niya na si VP Sara daw ay sinungaling. Against doon sa naging programa ni President Duterte na tukhang. Grabe, no? Magpapa-interview na nga lang para i-promote ang kanilang kasinungalingan para patunayan na sila daw po ay hindi sinungaling, pero kailangan nila gamitin muli ang mga Duterte para sa interview ito, para lumabas na masama. Tuloy natin. Oo nga. Pero sana nga, masuportahan din yung gagawin ni Senator Tulfo, no? Para Isa magtuloy-tuloy pa yun. na siya. Kasya pa siguro sa nalalabing panahon. Yung AI, hindi mo na alam kung totoo o hindi. Yung nagsasalita. Oo, okay. About public trust and transparency, how do you make sure that whatever you say is not defense or is not cover-up and it is transparent and credible as against political propaganda? But I think, again, I have to have this receipt or evidence to prove that what I'm talking about Wow. is the fact. It's the Wow. truth. So, paano natin madidistinguish? Unang-una, ang hirap kasi magsalita, nasa podium ka, tapos you will tell lies. People, Ang hirap daw magsalita na nasa podium siya, pero magsisinungaling siya. Pero alam ng taong bayan na siya ay isang sinungaling. Di ba? Araw-araw nga po siya kinokontent ni Atty. Libayan dahil sa kanyang pagiging propagandista, hindi lang po sa pagtatayo niya dyan sa podium ng Malacanang, kundi pati sa kanyang pagbablog. Siya po ay nagiging propagandista. At lahat ng mga nagsasalita kontra korupsyon ay kanyang binabanatan. So, paano niya masasabi na hindi po siya propagandista? Dahil mismo sa kanyang mga pinagbablog at sa kanyang mga sinasabi diyan sa media interview sa Malacanang, ay puro niya binabanatan yung mga nagsasalita against corruption. Siyempre, nandyan po yung Maisog, nandyan po si Kiko Barsaga, nandyan po si Chavit Singson, o nandyan si VP Sara. Si Magalong, na naging party po ng ICI. Diba? Yung sinabi ni Magalong, may mga cover-up. Walang accountability, walang transparency na mangyayari. Yung sinasabi ni Magalong na may 67 na mga pinasundan ni Magalong, yung sinasabi ni Lacson na may mga contractor pero hindi niya binigay yung numero. Yung nagbigay actually ng numero na 67 ay si Ping Lacson. So, pero hindi niya binigay yung numero. Sinabi niya lang na may mga contractor talaga na mga congressman. Alam mo, binanatan siya nitong si Claire Castro. At sinabing dapat daw ilabas ni Mayor Magalong ang patunay yung mga pangalan ng mga sinasabi niyang kongresista na kontraktor. Binabanatan niya na imbis bigyan nila ng pagkakataon na patunayan. Nung nakapasok na si Mayor Magalong naman diyan sa ICI at mukhang nakukuha na ni Mayor Magalong yung mga ebidensya sa kanyang mga claim na mga kongresista na mga involved sa maanomalyang flood control, abay sinisiraan naman araw, gabi ni Claire Castro sa media at the same time sa kanyang vlog. So kung ganyan po siya magsasalita, anong tawag natin sa kanya, di ba? Propagandista at fake news fiddler. will know, kasi intelihente yung mga Pilipino. Tama, Alam intelihente nila yung mga kung ikaw ay Pilipino. propagandista lang. Although, Yon, matalino ang mga Pilipino kaya alam nila ikaw ay isang propagandista.
marami na negatibo sa akin. Ang sinasabi, propagandista ako. Oo naman. Paano tayo magiging propagandista kung ang ginagawa mo is to spread the good news? Halimbawa, ang Good news! Ang inang yan. Anong good news ang sinasabi mo, Claire Castro? programa ng Pangulo. Anong programa? Pumunta, ito pa makukuha niya ayuda. Yan. Yung mga puto-ops niya. Ayuda. Ang bigas. Binting bigas. Budol. Propaganda ba yun? That's the truth. Yeah, that's propaganda. Propaganda. Actually, Claire Castro, ang tawag sa taga-PCO ay propagandista ng gobyerno to promote kung ano po yung ginagawa na nakaupo sa gobyerno. And that is propaganda. May magandang propaganda at may pangit na propaganda. May paninirang propaganda at may propaganda kung ano yung mga totoong nangyari. And yan ang ginagawa mo. Propagandista ka. Ayaw mo lang aminin. Propagandista kayo ni Bongbong Marcos. So, hindi ko masasabing kasinungalingan yun at pinapaganda ko lang ang papel ng Pangulo because yun yung Pinapaganda yung papel, sana all. nangyayari. Ginagawa ng factual. Diba? So, hindi ko masasabing propagandista Kaano kayang bayad dito kay Corina, no? yung dating natin. What is the worst? Saan galing ba itong fake news na ito? Is it only really one source? O meron talaga ding mga tinatawag na pampagulo? Yung mga nanggugulo lang? Meron kasing mga Siyempre, meron. Gawa-gawa nyo lang para kunwari may gulo. fake news peddlers na bayaran. Kagaya mo, siyempre. Paldo-paldo. May fake Marami news. yun. Marami yun. Yeah. Diba? Marami yan. Corina Sanchez, ikaw nga eh. Sabi daw, tumanggap ka daw ng 10 milyon kay Diskaya eh. Mga troll farm, Oo. even vloggers are now paid. Yeah. Yeah. Yung vloggers, meron talaga yan. Matik yan. Pero hindi kami yan. Eh, Mystery Media, marami yan. Ay, Corina, shoutout ha. Balita ko, 10 milyon daw. Mula sa mga Diskaya. Yes, oo. May fake news naman, may fake news peddlers na gusto clickbait lang. Pero alam mong mali kasi alam nila maraming views. Clickbait. Alam mo mali, ikaw yan. Joel Villanueva, inaaraw-araw mo. Senator Bongo, inaaraw-araw mo. O, hindi ba yan propagandista at ano ka na rin, bayarang vlogger ka na rin, Claire Castro. Matagal ka na bayarang vlogger. O, si Mayor Magalong, inaaraw-araw mo. Si BP Sara, laging inaaraw-araw mo. Chismis lang yung dati. So, doon siguro because na-encourage sila because of the payment. Na hindi nila nakikita na yung ginagawa nila ay nakaka-apekto sa bansa. Actually, kayo ngayon sumisira sa ating bansa eh. Kasi kung matino lang yung presidente mo, yung amo mo, hindi tayo ngayon magti-trending sa international. No, international community, international media, trending na po tayo. Dahil sa corruption. Grabe, 3 years, tapos wala siyang ginawa. Nung sumabog dahil sa galit na ang taong bayan, naglalabas na, nagkikilos protesta na. Tsaka lang siya gumawa ng action. Ngayon kinikredit niya na siya daw po ang may pasimuno ng investigation para matukoy yung mga korap na nasa gobyerno. At gusto pa nilang palabasin na hindi daw po ito ginawa ng nakaraang administrasyon. Hello? Paano gagawin na nakaraang administrasyon? Wala naman po mga ghost project. Wala naman pong substandard. At kung mayroon mang mga substandard na mga proyekto nung panahon ni President Duterte, take note, walang perfect na gobyerno. Saan? Diba? At wala namang nagreklamo na taong bayan. Kung may binabaha, tanggap ng tao dahil sa sobrang lakas ng ulan. At nakikita nila kung anong proyekto na nakapublish, ano yung signboard na yan, nandyan, napapagawa. So bakit sila magreklamo? Bakit mag-iimbestiga yung Duterte administration? Bakit mag-create ng ICI ang Duterte administration kung mayroon namang pong Presidential Anti-Corruption Commission na gumagawa ng imbestiga at hindi kailangang utusan ng business sectors, hindi kailangang i-shout out or hindi kailangang ipagsigawan ng taong bayan na hoy Bongbong Marcos, mag-imbestiga ka naman. Hindi na kailangan dahil ginawa po yan ni President Duterte. Kaya wag mo sabihin na hindi ginawa ng President Duterte yan noong nakarang administration. Dahil sinabi mismo ni Tatay Digong kung ano po yung anomalya, yung mga pagnanakaw na ginagawa ng DPWH. Sinabi niya sa isang pagharap niya sa media. Diba? Nawawala yung konsensya nila for the money. Yun yung mahirap. Yan. Ikaw nawawala yung konsensya mo dahil sa pera, Claire Castro. Kaya dapat mahiya ka naman.
pinapakain mo sa iyong pamilya ay galing sa nakaw, galing sa pera ng taong bayan na naghihirap. Dahil sa mga magnanakaw, sinungaling, budol na mga amo mo ngayon. Daming amo yan si Claire Castro, hindi lang si BBM. Okay. Tapos kapwa mo Pilipino, Oh. parang sila yung nagbebenta ng integridad ng bansa. Okay. Tama. Binibinta yung integridad ng Pilipinas. Kaya pala pinayagan nyo na magtambak ng mga baril at Typhoon missiles ang Amerika dito sa ating bansa. Dahil binibenta nyo po yung mga Pilipino. Nako, tanginan yan. Alam niyo yung interview ito, no? Parang inaamin na po nila na talagang sila po ay propagandista. Dito inaamin nila na sila po ay nagbibinta sa mga Pilipino. Dito inaamin nila na palpak budol talaga ang gobyerno ni Marcos Jr. For the money. Masakit yun. Kapwa mo Pilipino eh. Well, I Tama, think most of masakit these talaga yun. kids, mostly mga bata, gusto nilang maniwala na pinaniniwalaan nila yung ginagawa nila. Pero sa totoo lang, bayad ka eh. So, Yun. paano mo Grabe naman yan si Corina. Bakit mo naman sinasabihang bayad? Hindi amin niya na bayad yan. Si Claire. distinguish? At karamihan yung mga bata. So, it's a whole generation of kids who are paid to deceive and to destroy. That's why, may program kami actually, ano to, parang baby namin sa opisina namin. Bebe, sana na all. nag-propose ako na, pwede po ba ako na magkaroon ng talk or talakayan with the youth? Grade 10, 11, 12 lang po yung pinaka-target namin. Kasi para yung nationalismo sa puso ng kabataang Pilipino, mabuksan ulit. Anong nasyonalismo eh? Nagpapauto nga si Bongbong Marcos sa Amerika. Paano mo masasabi na kayo ay patriotic? Bakit yung hinayaan na mapupuno ang Pilipinas ng mga IDCA sites? Na which is hindi po yan pinapayagan ni President Duterte. So ngayon pinapayagan nyo. So nasaan yung pagiging nationalismo o patriotic niyan? Hindi ganyan yung purpose nila Claire Castro, mga kabayan. Yung sinasabi nilang gagawa sila ng programa para ipaalam sa mga Pilipino kung ano po yung dapat gawin para ma-develop yung pagiging nasyonalismo. Hindi po eh, propaganda lang po yun eh. Kasi naalala ko, may napanood ako na video na gumawa ng programa si Claire Castro at forum doon sa mga estudyante, binubu siya eh. Dahil ang binabanata niya po is nakarang administrasyon. So, gagamitin niya yung programa na yan para linangin ang taong bayan at sabihin na maganda ang ginagawa ni Marcos Sr. Pero sa totoo lang, wala namang ginawa si Marcos Sr. eh. At kahit kabataan, alam nila. Kabataan niya, bangag nang ang tawag kay Bongbong Marcos eh. Sa palagay ko, pera ng taong bayan na naman ang gagamitin nila para magpakalat ng isang propaganda. Para sa ikaganda ng imahe nitong si Bongbong. So with that, sinasabi namin, kayo po yung magiging sandata ng bansa Wow. para labanan yung fake news. Kayo Ang kabataan ay sandata ng bansa. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya nagpagawa ng 22 classrooms. yung kabataan, magiging kayo ang pag-asa ng bayan. Kasi susunod na henerasyon, kayo na yung mga leaders eh. Wow. Dapat tandaan nyo lang, iisa lang yung bansa natin. Isa lang Pag talaga. nagsama-sama tayo, kahit sabihin natin maliit yung bansa natin, pag nagsama-sama tayo lahat para sa Pilipinas, walang tatalo sa atin. Kung matino kayo, paano yan? Magsama-sama ang lahat ng mga Pilipino sa mga kurakot, magnanakaw, sinungaring, fake news fiddler, kagaya nyo, di ano mangyari sa ating bansa? Ngayon pa nga lang, may opposition. Nagawa nyo pang magnanakaw. Ngayon pa nga lang may opposition. Nagawa nyo pang magsisinungaling at mambubudol sa mga Pilipino. Imagine mo, 22 classroom lang, yung pinagawa nyo sa loob ng isang taon. Asan yung konsensya nyo? Nasaan yung sinasabi nyo na priority ni Bongbong Marcos? Kinabukasan ng mga kabataan. Dapat lahat ng mga kabataan ay makatapos ng kanilang pag-aaral. Hanggang pangarap lang po. Itong si Bongbong, hindi nagawa. Yung pabahay para sa mga mahirap, yung farm to market road, yung hospital, lahat po ay nagiging ghost project. Sabagay, si Bongbong daw po ay kinakausap yung kanyang yumaong ama at halos hindi na po natutulog. Nape-personal mo ba ang Magandang tanong to. relasyon mo, like say to VP Sara Duterte? Mahirap ba yun? Yung one day magkabati sila, tapos next day hindi na sila magkabati. Para more Smusa rin to si Corina eh.
na silang magkaaway. Siguro yun yung turing niya kay Pangulo. Si Pangulo hindi eh. Wala sa kanya yun eh. Talagang work lang ang Pangulo when it comes to VP Sara. Talagang work lang si Pangulo when it comes to VP Sara. Talagang wino-workout nila si VP Sara na matanggal. Yan talaga. VP Sara, nahimik yan eh. Nagtatrabaho lang yan ng Vice Presidente, Secretary ng Department of Education. Siniraan nyo. Kung ano-ano mga propaganda na sinasabi nyo. Diba? Pinapa-impeach nyo. Tapos kunwari, hindi nyo alam. Ginawa nyo ng issue dyan sa CIF na si Bongbong Marcos naman yung nagbigay at lit niya na binibigay para maghabol ang opisina ni VP Sara. Yung tatay niya, pinakulong nyo. Putang ina kayo. Diba? Yan ba? Sinasabi nyo na trabaho lang trabaho si Bongbong Marcos. So, trabaho niya pala talaga na ipakulong ang dating presidente. Tapos yun, sabihin nyo na hindi kinakaaway ni Bongbong Marcos si VP Sara. Putang ina, buong pamilya ng mga Duterte at mga kalyado ng mga Duterte ang inaaway nyo, ang ginigipit nyo. Tapos sabihin nyo na hindi nyo pinipersonal. Ikaw, umaga, tanghali, sa lahat na pagbablog mo, sinisiraan mo si VP Sara. Bawat galaw ni VP Sara, binabantayan mo. No? At gusto mo pang palabasin na si VP Sara ay nag-iikot sa iba't ibang parte ng bansa gamit ang pera ng taong bayan. Anong sabi ni VP Sara? Kahit ni Singkong Tuling, hindi po siya gumagamit ng pera ng taong bayan sa kanyang personal na trip. Kung mayroon man ay doon sa kanyang mga staff at sa mga security niya. Dahil yan po ay mandato. Yan po ay mandato ng ating batas na bigyan siya ng security. Yung Armed Forces of the Philippines yung nagbibigay. Diba? So, sino ngayon? Yung talagang gumawa ng gulo at ng gugulo sa ating bansa. Sino yung naninira? Sino yung propagandista kontra sa mga Duterte o kayo? Pinakulong nyo, kinasuhan nyo, at kung ano-ano pa. Tapos naglagay kayo ngayon ng ombudsman na ang target si VP Sara. Naglagay kayo ng DILG na ang target si VP Sara. Diba? PNP chief. Hindi naman niya tinuturing na kaaway. Oh. Really? Diba? Siguro, Napakalaking sinungaling ni Claire Castro. Hindi daw tinuturing na kaaway ni Marcos Jr. si VP Sara. Kaya nga binudol nyo eh. Kaya nga pinakulong nyo si VP Sara. Gusto nyo ipakulong si VP Sara, gusto nyo ipatanggal. Tapos si Tatay Digong pinakulong nyo. At yung interim release ni Tatay Digong, dinidinay nyo pa na kayo po ay humaharang. Pero galing po sa kanyang legal counsel na may nakukuha silang impormasyon na si Bongbong Marcos ay ayaw na magkaroon ng interim release. Tatay Digong. Kaya alam nyo, Claire Castro, and sa ating mga kababayan, no? Itong si Claire Castro talaga napakasinungaling. Hindi dapat natin tanggapin itong kasinungalingan po nila. Galit pa rin kami, galit pa rin ang taong bayan dahil sa pagpapakulong nyo sa ating dating presidente. At sino naman maniniwala sa inyo? Puro lang kayo salita, wala naman kayong ginagawa. Diba? si VP Sara baka. Ganun yung teorema. Binaliktad So, kung pa. paano, Naliktad pa. kung nape-personal ko ba? On my part, hindi ko naman siya pinipersonal kasi lahat naman ng tinatapik ko kay VP Sara. Kung ano yung sinabi niya. Ayan, napakasinungaling mga kabayan po natin. No? Si VP Sara, baliktad yan, baliktad yan mga kabayan natin. Si VP Sara po ay sumasagot lang kung ano po yung binabato sa kanya. Of course, kailangan niya magsagot kung tinatanong siya ng media. Kung hindi naman siya tinatanong ng media, wala namang sagot. Then si Claire Castro ang nagde-defensa at kung ano-ano na lang yung kanyang ginagawa at binabaliktad niya yung mga pangyayari. Imagine nyo sa interview ito, mga kababayan natin, no? Sinasabi niya na si Bongbong Marcos daw ay hindi gagawa ng action hanggat walang sapat na ebidensya. Paano magkakaroon ng ebidensya kung tinatago nila at kino-cover up ang mga pagnanakaw na nangyayari? Yung pagpoprotect nila kay Sandro Marcos, kay Martin Romualdez at the rest ng mga Alifores. Kinukumpara niya pa sa ano daw, sa tukhang. Nang tukhang daw walang investigation, agad na lang pinapatay. Hindi ganoon eh. Alam niyo ba yung tukhang, dumadaan yan sa barangay, sinusulatan, pinapatawag pa. Iyaang bago itukhang. Ay hindi basta-basta yung sinasabi mo tukhang, ay proseso po yun. At kung may mga namamatay man nung panahon ng war on drugs si President Duterte, hindi ang ginusto ng ating dating presidente, kundi sila yung may gusto dahil sila ay nanlaban o dahil sila ay kasabwat sa anumang kasindikatuhan, kaya sila ay nagkorkor.
Pero never na inuutos si Presidente Duterte na gumorgor ng kahit isang inosenteng tao. At lahat ng mga pulis na involved sa ganong klaseng mga aktibidad, anong ginawa? Napakulong. Yung yung pumatay kay Kian de los Santos, natanggal sa serbisyo, nakakulong hanggang ngayon, kaya hindi nila pwedeng sabihin na walang hustisya na natanggap. Dahil nakatanggap po sila. So, ang interviewing ito, mga kababayan po natin, ay obvious na ito po ay isang bayat. Ang tanong natin kay Corina Sanchez, ikaw pala ay kasama na rin sa Fade Media. So, kung sinasabi ng mga vlogger ng mga bayad, so of course, mayroon. Nandun sa mga vlogger ni Bongbong Marcos, vlogger ni Martin Romualdez. Pero sa Duterte, wala pong mga vloggers na binabayaran. Kami po advokasya lang po natin na tumulong para depensahan po ang Tatay Digong at si Vice President Sara against sa mga propagandista kagaya ni Claire Castro. And ang Duterte supporters ay hindi po silang trolls. Sila po ay lehitimong mga supporter at walang pondo, walang pera ang mga Duterte para yaan sa sinasabi ni Claire Castro na may mga trolls, may mga bayarang vloggers. Kasi kung may bayaran man at kung may bumabayad man, yan po yung kampo nyo. At sabi nga ni Congressman Marcolita, may inaalagaan kayong trolls at mga vloggers. Siyempre, hindi nyo po aminin yan. Di ba? Okay, so punta tayo dito kay Boyeng Remulla, mga kababayan po natin. Punta tayo dito. Okay. Ito, sabi ni Boyeng Remulla, mga kababayan po natin, at basahin ko lang, newly installed Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla said his office will launch a reinvestigation into the war on drugs cases under International Criminal Court suspect and former President Rodrigo Duterte. So it's another pag-target naman po sa mga Duterte at sa mga kalyado. At sinong target dito? Senator Bato, Senator Bongo. At yung mga dating opisyal pa ng PNP at baka gusto nila idamay dito si Vice President Sara. So malinaw po yung gustong mangyari ni Boyeng Remulla. Malinaw po kung bakit nila inasan dyan si Boyeng Remulla. Para idiin ang mga Duterte at gumawa na naman ng kung ano-anong investigation, propaganda, script para lang sa mga Duterte. Tangina, mga kababayan po natin, no? May panahon pa si Boyeng Remulla na mag-imbestiga sa mga nangyari noong nakarang administrasyon na maayos naman. Matino, gawa-gawa lang nila yan yung mga ligisyon kay Tatay Digong. Nasamantala ito, usapin sa international media ang matinding korupsyon sa ating bansa. How come na magagawa pa ni Boyeng Remulla na imbestigahan muli yung war on drugs ni President Duterte, samantala hindi na nga po magkandara pa kung gagawin niyang trabaho niya sa pag-imbestiga. Ilang mga kongresista or senador, DPWH, yung involved sa pagnanakaw na ito. Dito pa lang hindi na po siya magkanda o gaga kung trabahuin niyang investigasyon na ito. Napakaraming involved. Pero bakit mas gugustuhin niya na imbestigahan ang Duterte administration? Kasi malinaw, no? Nawala na naman silang magagawang solusyon sa isyu ng korupsyon sa ating bansa. Okay, Duterte ang kanilang imbestigahan. Okay, so wala talaga tayong maaasahan dito. Ito, panoorin yung balitang ito, mga kabayan. Ombudsman nakasuhan na sa Sandigan Bayan sa susunod na buwan ang ilang kongresista at personalidad kaugnay ng korupsyon sa flood control projects. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kabilang sa posibleng respondents ang nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Imagine nyo po, mga kababayan natin, malinaw na, may mga ebidensya na nagtuturo, naglilink, no, kay Zaldico. May mga taong nagsasalita na, nagtuturo kay Zaldico, pero posible pa lang nakakasuhan. Paano ba magtitiwala ang tao sa kanila? Tayo, para tayo magtitiwala. Kung puro lang sila possible, o ngayon, nasana si Martin Romualdez, hindi na natin nakikita. Kahapon, nag-speech itong si Bongbong Marcos sa kanyang departure papuntang Malaysia. Hindi na natin nakikita si Martin Romualdez. Sa bagay, hindi na siya House Speaker. Hindi na rin natin narinig sa media kung nasaan itong si Martin Romualdez. Pati media po, parte talaga ngayon ng mga propaganda against po sa mga opposition at sa mga Duterte. And sa totoo lang, no, ano tayo, half demokrasya tayo.
Hindi tayo 100% nasa democratic country dahil hindi po malaya ang lahat ng mga Pilipino ngayon na makapagsalita. Imagine mo, mga men in uniform na mga retirado, ginigipit nila ngayon dahil sa pagsasalita against corruption. Kasama. Kasi naalala ko mayroong Mindoro case na kasama sa mga finansa. Una nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ang paghahabla sa dating kongresista dahil sa kaugnayan niya sa SunWest, ang kontraktor ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Ilang testigo na ang nagsabing tumanggap siya ng kickbacks mula sa flood control projects na siya rin daw mismo ang nag-insert sa budget bilang nooy House Appropriations Chairman. Itinanggi na yan ni Ko na hindi pa rin umuuwi sa bansa mula nang pumutok ang iskandalo. Ayon kay Remulla, oras na maihain ang kaso, susunod nilang tatrabahuhin ang pagkansela ng pasaporte ni Ko. Grabe mga kababayan po natin, oh. Sobrang bagal. So hanggang ngayon ay hindi pa rin nakansela itong pasaporte nitong si Saldico. Baka magulat na lang tayo dyan, mga kababayan po natin, no? Na si Saldico pala ay residence na po ng ibang bansa. Dahil sa dami ng kanyang pera, so, di ba, kaya nilang magagawa lahat basta't may pera po. So baka mamaya, yung iniisip ko is tama na ito ay parte ng kanilang script na binabagalan yung pag-file ng kaso dito kay Saldico, Martin Romualdez at kung sino pang mga kasabwat para makagawa pa ng kanilang mga palusot, makapaglinis pa ng kanilang kalat at makapag-transfer pa ng kanilang kayamanan sa ibang tao, sa ibang pangalan, para pagdating ng sinasabi ni Boyeng Remulla, ng ICI, ng gobyerno ni Marcos Jr., ng talagang totoo ng investigasyon, wala na pong makukuha ng mga ebidensya. Pati yung AMLAC, hindi na po makikita kung nasaan na yung mga pera nila. Kasi nga, ang bagal po mga kababayan po natin. Kaya lalong nagagalit ang taong bayan. Kasi imbis na bilisan po nila, ay lalo nilang binabagalan. And now, makikita po natin ang ICI, isang propaganda at pambubudo lang, kinocover up. Itong si Boyeng Remulla, imagine nyo mga kababayan, mas gugustuhin pa na imbestigahan yung war on drugs ni President Duterte. Na napakulong na nga nila si President Duterte sa mga propaganda nila at kasinungalingan dyan. Fake allegation kay Tatay Digong. Yung gusto nilang paimbestigahan. Di ba? Ang daming involved sa pagnanakaw sa flood control. Bakit ni BP Sara ang kanilang tinatarget? Bakit si BP Sara ang kanilang tinatarget? Bakit si Bongo? Bakit yung war on drugs? Nawala naman. Na hindi ito yung problema ng taong bayan. Yung problema ng taong bayan at gusto magkaroon ng solusyon ng taong bayan ay yung talamak na korupsyon na bilyon-bilyong pera yung nawawala instead na para sa health, para sa edukasyon, para po sa igaganda ng ating bansa, farm to market road, tulay, kalsada, abay na pupunta lamang sa ilan. Kaya obvious na obvious ang pagmumukha nitong si Boyeng Remulla. Ipatiyak ni Remulla kung may mga senador ding kasama sa unang batch ng mga kaso. 8 hanggang 10 kaso raw kasi ang ini-evaluate ng ombudsman sa ngayon. Sa Lunes naman, may ihahain din daw kaso ang Justice Department sa Regional Trial Court naman, kaugnay ng 5 ghost flood control projects. Sa gitna ng kabi-kabilang paghahain ng kaso, may akusado na nga bang magpapasko sa kulungan. Yung sa RTC na kaso, open shot yun, tingin namin. So, mas mabilis yun. Meron yan. Wala tayong maasahang magpapasko sa kulungan. Baka matapos lang yung administrasyon na yan ni Bongbong Marcos, walang makukulong dyan. At marami pa mangyayari. Tumungo sa Senado si Remulla. Marami talagang mangyayari mga kababayan po natin kasi tinatarget nila ngayon ang ating Vice Presidente at si Bongo. Diba? Imagine nyo po, kahit yung decision ni Joel Villanueva, decision laban kay Joel Villanueva ng ombudsman, binibigyan nilang oras samantala ito ay tapos na ang isyong ito. Hindi po sila makamove on mga kababayan natin. At kung sino man ang magsasalita against corruption, binabanata nila. It's like for example, ito si Magalong, di ba? Na sinasabi nila si Magalong daw tahimik daw nung panahon ni Presidente Duterte. Maalala ko, laging sinasabi ni Magalong at kinikwisyon niya itong problema po sa kanilang lugar, itong rocknet dyan, no? Na hindi lang magawan-gawan din ng investigasyon at hindi niya po magawan-gawan ng kung ano mang
Kaso, dahil malupit, no, yung mga involved dyan, mga kababayan natin. Anyway, no, sana po itong mga nakaupo ngayon sa pwesto, again itong bagong taga DPWH na si Vince Tison, sana maging tapat ito. Nakita natin ngayon, aktibo po siya, mga kababayan. Pagdating po sa mga pakikipag-engage sa iba't ibang grupo at organisasyon na gustong magkaroon ng solusyon at mabilis yung pagpapanakot ng mga magnanakaw. So, sana po maging tapat itong si Vince Tison. At wala sana siyang pagtatakpan dito. Sintruhan niya sana itong sinasabi ni Chubby Chingson na si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez. Yung binigin sa akin ng Pangulo natin. No? At sinabi ko to nung nasa Wala Senate talaga ako Pangulo last Monday. Nung kinausap ako ng Pangulo, the President did not tell me to defend DPWH and what's been going on there. The President told me to reform DPWH at baguhin ang DPWH. At itong ginagawa natin ngayon, kasama ang iba't ibang mga grupo, tulad ng ating mga mayors, ang ating CBCP, ang ating mga iba't iba pang mga civil society organizations, kasama dun sa pagre-reforma natin sa DPWH. And ang pinaka-importanting tingin kong reforma na iiwang legasya ng ating Pangulo is yung transparency. Yun lang. Yun lang hindi ako pabor, mga kababayan po natin. Kasi 3 taon wala po siyang ginagawa sa usaping transparency. Tapos sabihin ni Vince Tison, iiwan ng legasya. Alam niyo, Vince Tison, no? Yung legasya na malamang naiiwanan ni Bongbong Marcos ay ang pagiging bodol at sinungaling at pagiging korap na gobyerno. Yan po yung kanyang legasya na pag-iiwanan. Yung hindi napagawa yung mga ospital, hindi napagawa yung mga farm to market road, yung 22 classrooms lang na pinagawa. Ito mga flood control na ito, napakalinaw ng mga ebidensya, mga kababayan po natin, na talagang pinabayaan po, talagang hindi po binigyan ng importansya yung mga ordinaryong Pilipino. Sinuuna pa nga nilang i-absuelto ang matandang ito eh. Ito, tingnan mo, basta may pera, talagang may kapangyarihan, absuelto, kahit nandyan na ang ebidensya sa pagmumukha ng matandang ito. Absuelto! At sabihin nila, wala daw pong kinalaman ang palasyo. Wala tayo dyan. Diba? So, ganyan po mga kabayan po natin. At balikan natin si Bongbong Marcos. No? Na sinasabi ni Vince Tison, ang iwanang legasya daw po ni Bongbong Marcos ay yung transparency. Wala na po. Yung taong bayan nga po wala nang tiwala. Tingnan mo yung survey niya, bagsak na bagsak. Naniniwalang babalik ang tiwala ng taong bayan sa kanyang administration. In your dreams, kausapin mo, Bongbong, yung tatay mo na multo. Kung ganun din ang kanyang paniniwala na babalik ang tiwala ng taong bayan. Yung tagapagsalita mo, propagandista. Walang bukang bibig, kundi anti-Duterte, atake sa mga Duterte. Yung pinaupo mong DPWH, o ngayon nakikita mo, humihimod sa puwet mo. Kahit yan ay matino, pero ngayon nagiging siraulo na rin at propagandista mo na rin. Boyeng Rimulya, o yung pinaupo mong ombudsman, walang ibang bukang bibig, kundi mga Duterte rin. So talagang stick to the plan kayo, script pa rin kayo. Yung inyong Senate President ngayon, si Soto, yung inyong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, biglang nakalimutan na may binanggit siya na 67 na mga congressman na involved sa mga anomalyang flood control. Biglang napunta sa mga senador, kagaya ni Jingo Estrada at itong si Joel Villanueva. Napakalayo po. Talagang obvious na obvious yung kanilang manipulation. At yung mga buhay na testigo yung nagdadala ng pera, mali-malita, hindi pinapansin. At ngayon, no, biglang tinakot, biglang nawala. Dahil nangangamba po siya sa kanyang buhay. So ano po yung maaasahan natin sa gobyernong ito? Kung hindi po kayo magsasalita, kung hindi maninindigan ang ordinaryong Pilipino, mangyari sinasabi ni Bongbong Marcos. Babalik ang tiwala ng taong bayan sa kanyang administrasyon. At tatanggapin na lang na talagang wala nang magagawa sa korap na gobyerno. At hayaan na lang natin sila. Na sila pa rin yung magpapatakbo ng ating bansa. Magiging isa po tayo sa pinaka-korap. Number 1, ngayon I think pangatlo po tayo. Pangatlo po tayo I think sa most corrupt country. So magiging number 1 tayo hanggat hindi ito natanggal si Bongbong Marcos. Hanggat hindi napalitan yung mga nakaupo sa pwesto. Hanggat nandyan yung mga tiwaling nakaupo sa gobyerno. Kaya tayo po magsalita, no?
Sa anumang paraan, sa mapayapang paraan, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Padama nyo po ang inyong galit at inyong pagkadismaya sa pagnanakaw nangyari sa ating bansa. Kaya ang sabi ng mga tulo sa akin, asan ang ebidensya? Iputangin na sabi ko, yung pag-ngiwi ng pagmumukha nyo, tuwing pupunta kayo sa palengke, tuwing makatanggap kayo ng billing nyo sa tubig, kuryente, yan ang ebidensya na tayo ay ninanakawan ng gobyerno natin. Dahil bawat sentimo, bawat piso, libo, milyon, bilyon, trilyon na ninanakaw sa atin ng mga politikong ito, ang balik yan sa atin. Mahal na serbisyo, mahal na pangunahing presyo ng pagkain, pamasahe, petrolyo. Yan ang nagiging balik sa atin. Sa maikling salita, ang pagnanakaw ay naging dahilan ng bagsak na ekonomiya at kawalan ng tiwala ng mga investors sa ating bansa. Yan na muna. Maraming salamat po at hanggang dito na lang muna mga kabayan po natin. At kung kayo po ay umabot sa part na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like sa video ito. Maraming salamat po.